Hello guys, so ito na ngayon yung ating garden na nasikaso ko dati nung walang masyadong gawain dito. So ayan na siya. Yan na yung aking mga sweet potato or kamoteng kahoy. Ay, kamote lang, hindi kamoteng kahoy. Tapos dun sa may gitna niya, meron tayong lukbati at yung mataas na yun is saluyot. Ayan. So natutuwa naman ako kasi nakapagbuhay ako ng saluyot. Mahirap kasing magbuhay ng saluyot dito. So ngayon magsisimula akong magbinhi noong saluyot na yan kapag nag-umpisa na siyang mamunga. So ayan, makita niyo naman ang taba ng dahon niya. Tapos yan yung aking kamutihan at yung lukbati ko na kulay green. So favorite ng mga anak ko yung lukbati tsaka yung ginisang sardinas na may saluyot. So ngayon is eto, meron na rin tayong nagsisimula ang ating very first na bulaklak ng kalabasa. Ayan. So ito yung klase ng kalabasa na itinanim ko dito. Ito. Yan, isa lang siya. Isa lang yung tumubo. Pero itong mga ito, kalabasa din siya. Iba lang yung variety niya, yung bilog na, ay para siyang pabilog. O yung tinatawag nilang pumpkin, yung kulay orange na malalaki. So yan, dito meron tayong mga tinanim na okra na hopefully is tumuloy sana. And meron pa rito tayong, yan, isa pang green na lokbate. So pinutol ko yung dulo niya para magkaroon siya ng sanga kasi ayaw niyang magsanga. So meron tayo ditong sili na hindi ko pa alam kung anong variety niya. At ito naman yung ating purple na sili. Meron din tayo dyan talong. At ngayon, ito naman yung ating aasikasuhin. Ito yung aking ampalaya na, ayan. Ang laki-laki na niya dahil sobra yung mga dahon niya dito sa baba is magpupruning tayo para naman mabawasan yung dahon niya at mga sanga at wag siyang kainin ng mga insekto. Kasi ayan, nagsisimula na siyang kainin ng insekto. So ngayon magpupruning na tayo. Yan. Tanggalin lang natin yung mga ibang dahon tsaka sanga para medyo buwasan siya. So, sa amin sa Pilipinas kinakain, doon sa Pilipinas kinakain din tong dahon. Minsan nilalagay nila doon sa ginisang munggo or sometimes sinasawsaw sa buro, lalo na doon sa amin sa may Pampanga. Usong-uso yung sasawsaw sa buro yung dahon ng ampalaya. So dito hindi ako nakakapagburo kaya yung ibang mga dahon, tsaka isa pa, kahit magburo naman ako, hindi ko ito kayang ubusing mag-isa. Especially ako lang naman yung kumakain ng buro dito sa amin. So yan, ipoprune lang natin siya para iwas insekto na rin. Yan kita nyo naman guys, lalaki ng dahon niya. Kahit nang hihinayang ako, wala akong magagawa kung hindi magbawas ng dahon ng ampalaya para nun medyo tumaba pa ng husto yung kanyang mga sanga, yung mga kanyang yung dulo niya pala, kung ano man yun. Yan. So yan, snip snip, cut cut, snip snip. Yan, kita nyo ang lalapad ng kanyang mga dahon. So hopefully magbunga na siya pagdating ng, kasi ang gusto lang talaga ng aking mga anak tsaka ng aking asawa is yung ginisang ampalaya na nilalagyan ng maraming itlog. So talagang ang expected ko sana dito is magbunga. So ngayon naghihintay na lang akong magbunga siya. So pag puro dahon lang ito is wala pang pakinabang yung aking family dahil wala pang pakinabang dito sa ampalaya dahil nga ang gusto lang nila is yung bunga. Ako lang yung kumakain ng dahon. Ako lang yata yung kambing sa pamilya. Unggoy na, kambing pa. So yan. Makita nyo dito, meron din kami mga talbos ng kamote. Tapos yung itinanim ko dito na pandan, inalagay namin sa sinaing every time. So yan, snip snip. Cut pa tayo. So ayan, yan mga ka-Facebook yung ating ginagawa ngayon. Ang pagkakat, ang pagpupruning ng ating ampalaya. So yan, meron na pala siyang bunga.
Hindi ko lang siya napansin. Ayan, happy naman dito ang aking mga anak. Hindi ko napansin na namunga na pala siya. Dito, ikot tayo. Ayan, kita naman. Oh, may bunga na siya. Yehey, happy naman kami pag may bunga ang ampalaya. Ito, oh. At mayroon nang tumutuka-tuka sa kanya. Ay, nako. Pwede ba, paanihin nyo muna kami mga insekto bago kayo magtuka-tuka ng aking ampalaya. Ayan, namumunga na siya. Sige, dalihan nyo yung bunga para naman mabigyan ko din yung aming mga kapamilya dito. Ayan. So, okay mga ka-Facebook, sa susunod uli. Bye!